Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, Gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema. tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, 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 Hallelujah. hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, 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 hallelujah. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Pumapit ka, pumawit ka, at magpuri sa Kanya. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri kay Jesus. Buksan ang iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. Hallelujah. hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Sa iyong mga mata, gumising na at magsaya. Kalimutan na ang problema, tayo na't magpuri.
Good morning, Jesus. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. You gave me a song of love, my Lord. My voice rises up as a fountain, bringing life to my longing soul. Subukin man ang aking pananampalataya, ang buong kaluluwa'y handog sa Kanya. Kailanman ako'y hindi magbabago sa aking pag-ibig sa iyo. Kailanman
Good morning, Jesus! Welcome po sa ating Awit ng Magagawa edition at ang episode pong ito ay tinatampok po natin yung awit po ni Pastor Simple. Tawagin po muna natin yung si Pastor Simple para sa ating opening prayer. Yeah, sige po, tayo po ay sumandaling, manahimik at tayo po ay mananalangin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, ano po sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibago na naman pong pagkakataon, panibagong pribilehiyo, Panginoon, na kami po ay inyong magamit sa umagang ito. At dalangin namin, Lord, na pangunahan po ninyo kami sa amin pong pagbabahagi ng mga awitin at ang inyong kabutihan. Alam po namin, Lord, na kayo po ang sasama sa amin. At idinadalangin po namin sa inyo, Lord, na ganon din po yung aming mga kapatiran na ngayon po ay patuloy na nakikinig ng ganito pong programa sa aming pong awit ng mga manggagawa. Panginoon, saan man po naandun sila sa iba't ibang sulok ng mundo, lalo-lalo na po dito sa Pilipinas, alam po namin, Lord, na ang pag-iingat ay lagi pong nasa inyo. At dalangin namin, Lord, na sa umaga pong ito, kayo po, Panginoon, na maglalagay ng mga salita sa mga labi namin upang sa ganun po'y patuloy pong mapapurihan ang inyong dakilang pangalan. Salamat po sa umagang ito at alam po namin, Lord, na muli may maganda na naman pong mangyayari sa amin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Good morning po sa ating mga kapatid mula sa North, East, West, and South. Bati naman kayo mga anak. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat, lalo na po sa mga youth po natin and sa mga kapamilya po namin sa Batangas and sa Kogyo po. Good morning po. Yan, thank you, Lord. Binabati din po namin natin yung ating mga kapatiran diyan po sa lugar man ng ng North. Yan, alam na po natin mga kapatid yan simulan natin dyan po sa pinakamataas, sa Baguio, Pangasinan, Isabela. Yan, medyo mataas-taas din po yung Isabela. Saan pa po? Dito sa Nueva Ecija, Tarlac, at pababa po ng Bulacan. Binabati po, Bataan, yan. Pampanga, Maribeles, kasama na po yung mga kapatiran natin. Si Doc, sa Pampanga. Yan, kamusta na po kayo dyan mga kapatid? At ganoon din po, binabati din po natin ang hindi lang po dyan sa lugar ng North. Ano ba ang sunod natin? East. Yan, sa East area, yung ating Antipolo, Taytay, Rizal area, Pasig, Cainta, yan. Hello po sa inyo lahat. Good morning po mga kapatid. Thank you, Lord. Tapos, North, East, West naman, yung ating mga prayer Makati. meeting sa Makati area, tsaka sa Quezon City. Thank you, Lord. Tapos yung ating South, yan, madami-dami po yung ating sound. Simulan natin sa pinakamalayo. Saan po ito? Sa San Juan, Laia. Ay, hello yan, po kumusta mga na po kayo dyan mga kapatid Diyan po sa atin kasama na po dyan yung Katandala, Lipa. Tapos po, kasama na rin po dyan ang San Pablo. Ano yan? Kasama na po Los ang Baños, Los Baños, Calamba, Thank you. Calawan. Ganon din po yung ating kung saan tayo naka-assign ngayon. Thank Diyan you, po Lord. sa lugar ng Nasugbu, Lian, Kalaka. Thank you, Lord. Good morning po sa inyo mga kapatid. At sa ating Mendez area din po. Hello po mga kapatid. Yan, kasama na po yung ating, basta South po, kasama na po tayo lahat. Kaya sa umagang ito mga kapatid, alam ko po yung na... Bohol at saka Bicol Yan. Outreach, South area yun. Yan, Katulias, South. Kasama nga pala yun sa South. Oo, thank you, Lord. Hello po sa inyo mga kapatid at good morning po and thank you for watching with us. Ayan. Hallelujah. Ngayon po mga kapatid, bilang miyembro at manggagawa ng COMFI, let us always be reminded of our vision. Yung vision po ng COMFI, ano po ba to? Una, we are a Christian community committed to impart the way to attain the final end of men, loving and knowing God more entirely, serving Him more devotedly, striving more earnestly to secure the eternal happiness of heaven. So bilang mga tayo po, miyembro ng Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, isa po tayong komunidad na Kristiyano.
ang ating pong gawain ay nakumit para po ipakilala ang daan patungo sa Diyos. Yung final end of man na pagbibigay ng glory sa Diyos at yung makasama natin siya to rule and reign with Jesus. So, bahagi po nun sa ating buhay Kristiyano ngayon, yung loving and knowing God more entirely. Sa buhay po natin ngayon mga kapatid, we need to experience God sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Actually, bahagi na po ng buhay natin yon. Yung pagising mo ng umaga, nagpipray ka, asking for instruction. Maawit. Oo, may pag-awit, ganyan. So, loving and knowing God more entirely. Serving Him more devotedly. Yung ating paglilingkod, once na ang ginagawa mo ay naiintindihan mong para sa Diyos, you serve God devotedly. 'Di ba? Kung ikaw man kung ano man ang position mo ngayon, kung ano man ang gawain mo ngayon, as long as ang glory ay nasa Panginoon, yun yung sinasabing devotedly serving God. Halimbawa, ikaw ay estudyante. Paano ka makakapag-serve kay Lord devotedly, Sister Angela? Siguro po yung sa akin, parang put God first. Tapos parang know your priorities na katulad po na parang pagiging anak ng worker or being a Christian po. Syempre, ngayong bilang college student, syempre pag may mga events, tapos nagkakasabay yung event tong kay Lord. So parang naiipit ka na ano yung unahin mo kasi parang student ang priorities mo pag-aaral. Pero para sa akin, yung natutunan ko sa Comfy is unahin si Lord. Kasi pag inuna si Lord, may biglang miracle na nangyayari. Mamaya, biglang, na-cancel pala yung gantong, yung event, ganyan. Tapos, parang sinabi, exempted ka na. Ganun po. Yan. Di ba? Na-experience natin si Lord. Kasi kita naman ni Lord yung heart natin. Pagka priority natin siya, gagawa siya ng paraan para, sabi nga, when we do God's business first, siya naman yung bahala dun sa mga ibang alalahanin natin. Kaya, sa mga ganong bagay, katulad sila, mga estudyante sila, talagang, dahil nga sa paglilingkod kay Lord, salamat at talagang nakakatugon by God's grace. Yung putting God's business first bago po yung sa atin. Ikaw naman, Brother SJ, how do you serve God devotedly? Serving God, syempre, ginagamit yung binigay niyang talent sa akin to glorify Him. And syempre, para sa akin, yung inaayos mo yung puso mo or yung motive ng puso mo na, gagawin mo para kay Lord, hindi para sa mga tao. And, ina-acknowledge mo na lahat is galing kay Lord and ayun naman kasi yung purpose natin to glorify Him. So, ayun po yung way ko to serve the Lord devotedly. Ayan, being a Christian community, 'di ba? Kasama yung kung anong ginagawa mo, do it for the Lord. Sabi nga, and striving more earnestly, yun yung sinasabi nila na pagka sinabing striving more earnestly, talagang pinaprioritize mo what pleases the Lord. 'Di ba? Kasi lahat naman ng lahat tayo may gawain. Lalong-lalo na pag nanay ka, 'di ba? Yung household chores, pero striving more earnestly, ano ba yung talagang pinapagawa ng Lord sa'yo at this moment? Siyempre si Lord naman, hindi naman siya halimbawa, kung ang pinapagawa sa'yo at this moment, ganito, doon ka mag-focus. Bukas, iba naman ipagagawa sa'yo. So, yun yung sinasabi natin, as a Christian community, makikita natin sa ating paglilingkod kay Lord, na-impart natin yung way o ang ating Panginoong Jesus to secure the eternal happiness
of heaven. Na after mong ma-serve yung purpose ni Lord sa buhay mo, talagang yung joy of heaven, habang nandito ka sa earth, ay nai-enjoy mo. At isang part, sa ating service kay Lord, yun nga, yung give sa community natin, yung pag-awit sa ating Panginoon. Naalala ko dati yung laging sinasabi, di ba? Nung merong conference sa mga mami, meron siyang kanta, tapos pinatigil siya kasi nga, for whatever reason, pinatigil siya. Pero nag-pray siya kay Lord, humingi siya ng awit, at doon, yun yung naging way para i-boost ng Diyos ang awit sa puso ng Mami Ligaya para mag-minister sa ating lahat. Kaya nga meron tayong awit ng pag-ibig, yung una nating edition, yung sa Mami. Pero lahat ng awit na yon na binigay sa Mami, nagmi-minister talaga sa atin. At ang sabi nga, maraming puso ang nahipo sa pamamagitan po nung awitin. Kasi nga, nagmi-minister to sa ating lahat. Katulad, di ba, dun sa Exodus, kung mapapansin po ninyo, right after nung tumawid sina Moses dun sa Red Sea, di ba, ang ginawa agad nila ay umawit sa ating Panginoon, singing with tambourine. Kasi ito ay expression of gratitude. Tayong lahat, pagka merong naisalba sa atin, isang expression of gratitude ay yung pag-awit sa ating Panginoon. At yung mga awitin din natin is an expression of God's touch sa buhay nating lahat, na nagdulot sa atin ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, at talagang kumikilos sa buhay natin yung mga awitin na to. Sa akin nga, natatandaan ko, way back 1997, nako ilang taon na, 97. Hindi, way back 1993 yata, dun sa notebook ko, 1991 to 1993, 1991 nga pala. Ito yung kantang nag-minister sa akin, na talagang sobrang pagkilos ng Diyos, at talagang hanggang sa nakarating ako sa kung saan ako naroon ngayon. Awitin po namin, mga kapatid. Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Lagi kang sumasa akin, Lord. Mahal kita, mahal kita. Ang pag-ibig mo sa akin ay di nagmamalim, magpakailanman. Ito'y tunay. Ang pag-ibig mo sa akin ay di nagmamalim, magpakailanman. Ito'y tunay. Minsan nagkamali ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, Panginoon, patawarin mo ako. Ako, di nasunod ang nais mo. Minsan nakalimot ako, kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko ang patnubay
patnubay mo. Thank you, Lord. Sobrang nag-minister sa akin yung awit na yon. At talagang makikita po natin yung pag-ibig ng Diyos dahil minsang nagkamali tayo at pinatawad tayo ng Diyos. At sa pagpapatawad na yon ng Diyos sa atin, binigyan niya tayo ng bagong pag-asa, ng bagong buhay, na nagkakaroon tayo ng access sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya na makakausap mo siya sa iyong prayer time at sasagutin niya rin ng iyong panalangin. Thank you, Lord. Si Angela naman, ano naman yung kanta na nag-minister sa'yo? Huwag ka magkakalimot. Yung sa akin po, yung huwag kang makakalimot. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Huwag kang makakalimot na tumawag kay Jesus. Siya ay tawagin sa kanyang pangalan. Siya'y handang dinggin ang iyong dalangin. Kailanman Hindi ka lilimutin. Hanapin mo, tawagin mo ang Panginoon. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Buhay na walang hanggan, sa Kanya matatagpuan. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Jesus. Ang Panginoon. Praise God. Ayan. Thank you. Si Kuya SJ naman. Yan, sabi nga yung mga awitin, di ba? It's an expression of gratitude and expression of God's touch. So, sabi nga, di ba minsan may mga favorite songs tayo, pero yung awit po kay Lord kasi, it is an expression of gratitude kay Lord. Yan. Kuya SJ. Ayun. Yung sa akin naman po yung kanta po ba ni Mamin? Yung O Yahweh. Okay. Kasi, ang ganda nung, bukod sa maganda po yung tono niya is yung sa lyrics, parang napakasimple niya lang. Pero, ayun nga, sobrang nagmi-minister sa akin kapag yung may mga times na sobrang nanghihina ka sa school, ganun. Or yung may mga struggles. So, pag kinakanto ko to is, parang na-lift up yung spirit ko yung ganun. Po. So, ito, sabayan niyo po ako. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. Oh Yahweh, you are my strength. Oh Yahweh, you are my life. I give you praise, I give you glory, now and forever, my Lord. Oh Yahweh, you are my strength, you are my life. Tagalog na. O Yahweh, aking lakas. O Yahweh,
papuri sa iyong luwalhati, ngayon at kailanman, Panginoon. O Yahweh, aking lakas at buhay ko. O Yahweh, aking lakas at buhay ko. Praise God. Thank you, Lord. Di ba? Talagang sobrang mag-minister sa atin yung mga awitin. Lalong-lalo na sa buhay spiritual nating lahat. Sa Christian journey kasi natin talagang sobra yung grace na ibinigay sa atin ng Lord. Kaya sa pamamagitan ng mga awitin, ang dami pong mga taong na-bless. Di ba naalala ko nga yung isang ninong natin sa kasal? Di ba nagkaroon siya ng brain tumor? Tapos hindi niya nakilala yung pamilya niya, yung asawa niya, yung mga anak niya. Pero nung dumating yung Comfy Family at kumanta, alam niya yung kanta. Oo, hindi siya kumakanta pero sumabay siya sa pagkanta, na-retain sa mind niya yung mga kanta na nag-minister din sa kanya, na nagdulot ng pagbabago sa buhay niya. So talagang sobra yung biyaya ng mga awitin na binigyan ng anointing ng ating Panginoon. Thank you Lord. Ngayon naman po mga kapatid, ayan, today is Saturday at batiin natin yung mga may birthday ngayon. Salamat kay Lord, it's your birthday at kayo po ay mag-enjoy. Worth celebrating po ang ating mga birthdays. Happy birthday! So ngayon po, yung aawitin po namin ngayon ay yung binigay po na awit kay Pastor Simple po ni Lord. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hiling. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo,
dinirinig niya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. So, ayun nga, Daddy, Pastor Simple. So, yung tanong po ngayon, paano niyo po nabuo yung kanta na binigay ni Lord? Paano nabuo? Paano po nabuo? Yan. Thank you, anak, sa mga tanong mo. Yan, thank you, Lord. Purihin po ang ating Panginoon. Alam niyo po itong awit pong ito, ito ho ay hango sa awit 116, 1 and 2. At saka po yung verse 7. Alam niyo po, talagang sa ating paglilingkod sa Panginoon, lagi po nating tatandaan na siya yung perfect partner natin. Sa ating Christian journey. Alam naman po natin, ano nga ba yung ating Christian journey? Lalo-lalo na po sa ating community. Ito po yung 2 Timothy 2:2. Na ang sabi nga po doon ay yung mga narinig mo sa akin, sa harapan ng maraming saksi, ay ituturo mo sa mga tao na mapapagkatiwalaan na magtuturo naman sa iba. At ang pinaka nagmo-motivate po sa atin, sa ating Christian journey, ay ang pagmamahal ng Diyos. Siyempre, unang-una, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Di ba? Alam po naman natin doon sa 1 John 4:19. Ang sabi po doon ang Diyos ang siyang unang umibig sa atin. Kaya nga ho, pagdating doon sa John 3:16 ay ibinigay yung sabi nga doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay yung kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang unang-una po na nag-motivate sa atin ay yung yung tayo ay minahal ng Diyos. Di po ba? Kaya nga, dahil sa tayo ay minahal ng Diyos, yun nga. Kaya nga po yung pinaka-ano natin ngayon yung awit na mga manggagawa. Di ba? Alam naman natin na ano nga ba yung awit natin? Yung sa lahat ng panahon ay maglilingkod sa iyo. At yung po ang nagiging dahilan sa atin kung paano tayo makapaglilingkod sa Kanya. Sabi nga, at nang maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos, naaawit natin yung sa lahat ng panahon na paglilingkod natin sa Panginoon. Di ba? Sabi doon ay sa lahat ng panahon, tayo ay maglilingkod sa Kanya. At katulad po ng nating mga manggagawa, lalo na sa akin, naku, hindi po madali ang magpahayag ng salita ng Diyos. Siyempre, alam naman po ninyo, siguro yung naisisir ko na yung aking pinagmulang buhay. Sabi nga po, ay ano ba ang tawag doon? Nakapag-aral, pero hindi po nakatapos. Pero, yun nga po, thank you, Lord. At naandyan yung pinapakita sa atin ni Lord na yung kanyang Holy Spirit na itinuturo sa atin. Alam nyo, natatanda ko nga po noon yung nag-mentor po sa akin dito. Unang-una po ay si Ninang OP. Na si Ninang OP naman po ngayon ay umuwi na kay Lord. Pero alam nyo po, yung sa mga nakakakilala sa kanya, siyempre alam naman natin na mahigpit talaga siya. Alam nyo, napakahigpit po at naranasan ko po yon. Alam nyo, pagtuturuin po niya ako. At pagka ako'y nagtuturo, alam nyo bang ginagawa? Inililista niya yung paulit-ulit kong salita. O sasabihin niya sa akin, yung ano mo yung daw mo, nakailang ka na, naka-20 ganito. Tapos sabihin sa iyo, yung akin, sabi niya, naka-35 ka ng ganito. Di ba? Parang pag sinasabihan kang gano'n, di ba? Sa una, parang ano ba naman yan? Pero alam niyo po, thank you Lord. At siyempre, pag kami gano'n,
ano ba, nababantayan mo ang sarili mo? Siyempre, sinusulat pala yung mga paulit-ulit yung salita. Sinusulat niya yun. Siyempre, ginagawa niya yun? Para lang ma-mentor ako. Oo, kasama Pero, sa training yun. Oo. talaga pong salamat kay Lord. Kaya pala pagka katulad ho namin mga manggagawa, alam nyo, isa hong natututunan ko eh. Kahit to sino, nasa tingin ko pag tinignan mo, parang mas nauna ka sa kanya. Di ba? Mas nauna ako sa kanya. Tapos minsan, alam nyo, isa ko pong natandaan sa sarili ko. Sabi ko, pwedeng gamitin ng Panginoon yun eh. Kaya yun po ang nagiging sekreto ko para matuto ako. Di po ba? Kaya kapag kagalong pala lagi yung pag alam mo na, lagi mong iniisip na, ay baka si Lord na nagsasabi niyan, matututo ka pala. At ang kinakailangan pala, isa bilang mga manggagawa, meron kang, anong tawag doon? Teachable Spirit. Yung natuturuan ka. Kasi minsan, may mga tao na, ano ba ang tawag doon? Pagka ang tao, ang tingin niya sa sarili niya, ay mas magaling naman ako kaysa kanya, hindi pala matututo. Pero salamat po sa Panginoon, yung po ang tinandaan ko, na talaga namang lagi ko sinasabi na napunta po ako dito, na talaga pong ano ba ang tawag doon? Hindi naman kapos sa kaalaman. Totoo naman po na kapos. Pero ang Diyos po pala talaga ang magtuturo. At hindi lang po yun. Nakita ko rin po dito yung yung isang nung mag-aral ko sa LTI. Naku, yun ang pinakamatindi. Siyempre, ang teacher ho namin ay foreigner. Siyempre, pagka-foreigner, hindi na magsasalita ho ng Tagalog yun. Ang salita po niyan talaga ay English. Pero alam niyo po, thank you, Lord. Di po ba? Sabi nga salamat na lang at merong natitrain ng tainga. At ang pinakamaganda, may dictionary. Sipi ang dictionary, natatanda ako noong mga panahong yun eh. Alam nyo, sipi, tawag doon? Nga po kami, nag-aaral eh. Sipi, may exam po eh. Ang matindi mga kapatid, pag nag-i-exam na, naku, nung unang-una mga kapatid, grabe, hindi pa ako makakalate. Kung halimbawa, siguro 1 to 100, siguro nakukuha ko lang 20. Di ba parang hiyang-hiya ka? Naku, parang nakakahiya. Ay, alam nga naman nung hindi ipasa ang iyong test paper mo. Si PMI nag-check doon. Alam nyo, nakakahiya talaga. Pero alam nyo po, talagang sabi ko, Lord, kayo po ang magturo sa akin. Kaya ang matindi ho, pag mag-i-exam na. Pero thank you, Lord. At nakita ko po doon, natitrain pala yung tainga. Di po ba? Nung una talaga, alam nyo, medyo gabi na po yung pag-aaral namin, nalalaglag po yung Bible ko, yung aking notebook. Hindi ko naman po kasi nung maintindihan. Pero thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. At naandyan yung tulong ng Holy Spirit. Kaya nga po, higit sa lahat, di ba? Lahat, yung Holy Spirit po ang naglalagay ng mga salita sa ating mga labi. Di ba? Kaya bilang mga manggagawa na ginagamit ng Panginoon, yun po ang natutunan ko. Di po ba? Kaya nga sa ating pang-araw-araw na gawain, naku, pasalamat po tayo sa Panginoon. Naandyan yung mga kapatiran. Alam nyo, isang bagay na natutunan ko, pagka may nagtuturo sa akin, talaga pong sinasabi ko na, si Lord to. Diba? Kaya kapag ganun pala yung pananaw, naku, matututo tayo. Yun po yung naging kaya ito hong awit na ito, talagang nakita ko yung sabi nga, yung mga nagmamahal sa ating Panginoon, na kailangan ko talaga, kailangan natin ang ating Panginoon. Wow. Natouch on. Ayun po, yan. So, napahinggan naman po natin yung shinare po ni Daddy. So, parang feeling ko, dito. Wala po, natouch lang po. Tapos, ayun nga po, yun sa kanta nyo po. Napansin ko po kasi dun sa unang line, dun sa first part ng kanta nyo po na mahal ko ang Panginoon. So ngayon, pwede niyo po ba siya sa amin i-share yung kung paano niyo po mapapakita yung love nyo kay Lord? Yan, thank you, Lord. Alam niyo po, masasabi ko na na mahal ko ang Panginoon. Bakit? Sapagkat siya nga yung I have an answering God. Siya yung Diyos natin na sumasagot sa panalangin natin. Naku, ang dami yung mga bagay na sa pamamagitan maaawit mo itong awiting ito Pagka nadama mo kung paano ba yung pagmamahal ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Alam niyo po itong awiting haong ito ho ay ibinigay sa akin ni Lord nung lockdown noon. Lockdown po nung ibigay sa akin ng awiting ito. At sabi nga, alam naman natin na
hindi ba, pagka sa sarili mo lang, sa totoo lang, hindi naman ako singer. Umaawit lang. Di ba? Pero, pag binigyan ka pala ni Lord ng awitin, pagka ibinigay pala sa iyo ni Lord yung nanggagaling sa puso, makakaawit ka eh. Di po ba? Kaya naranasan ko po yan. Marami tayong mga hindi nalalaman. Pero kapag nagpe-pray tayo, di ba, sinasagot ng Panginoon yung mga panalangin natin. Yung bang itinuturo sa atin ni Lord na si Pip, mamamahal mo talaga siya eh. Pag inisa-isa mo, yung mga, anong tawag dito? Yung mga, kung paano ka binago ng Panginoon. Siyempre, kung isishare ko po sa inyo ang buhay ko, alam nyo kung bakit ko naawit to. Pinakita naman no sa amin ni Lord, yung dating buhay namin, na talagang, ano ba ang tawag doon? Walang-wala. Pero ngayon po, thank you Lord, meron na. Di ba anak? Dati, wala-wala. Pero ngayon po, meron na. Kaya maaawit po ito yung mga bagay na ito. Di ba? Na kapag ka, para ba, ano masabi mo ma? Dati, hindi ka kamahal-mahal. Yan. Dati, hindi ka kamahal-mahal. Di ba? Kamura-mura dati. Ngayon, pero ngayon, dahil sa pag-ibig dahil ni sa Lord. pag-ibig ng Panginoon, yun po, di ba, makikita mo na kung paano ka pinagpala ng Panginoon. Di ba? Natatanda ako nga laki, balikan ko lang po yung sharing ko noon eh. Alam nyo, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, yung mga hindi mo naranasan sa buhay, huwag ka palang malulungkot. Di po ba? Ako, naging pananaw ko rin po sa buhay ko yun eh. Kaya alam nyo kung bakit hindi ako nalungkot. Siyempre, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Hanggang sa tinigilan ko lang po yung natapos ko. Pero isa po ang sinabi ko, Lord, sabi ko, yung pong hindi ko natapos, mga anak ko na lang po ang magtatapos. Yun po, thank you Lord. Katulad nga nung sinasabi nga ni Brother SJ, awa ng Panginoon, siya po yung nakatapos ng pag-aaral. At ngayon naman po, yung aming pangalawa na si Sister Angela, Angela? Malapit na rin pong matapos. Ano kailan? August? Gagraduate na ba ng August? Amen. Gagraduate ka na pala. Hindi pa sinasabi sa amin. Gagraduate ka na pala ng August. Hindi na mamalayan yung taon. Diba? Ano pong klaseng, maaawit mo talaga yan. Masasabi mo kay Lord na mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Yun po ba kaya nga ho lagi sinasabi sa atin ng Panginoon naging pananaw ko. Maaring hindi nangyari sa buhay mo, pero po pwedeng gawin ng Diyos sa mga mahal mo sa buhay. Yun po, thank you Lord, isang blessing ng Panginoon yan. Kaya nga po ito, naawit ko. Alam nyo, pag inaawit ko nga po ito, talagang masasabi mo, gaano nga ba yung pagmamahal ng Panginoon na ibinibigay sa atin bilang kanyang mga anak? Di ba, sabi nga ng Bible, alam naman po naman natin, doon sa Matthew 22 ba yun nakalagay? 37? Tinan po nakalagay dyan, ang sabi ng Panginoon, siya yung unang mamahalin natin. Di po ba? Tingnan nyo, basahin ko lang po mga kapatid, yung Matthew 22:37, napakaganda po na nakalagay dito. Kaya alam nyo, pag inaawit ko po ito, talagang yung pagmamahal sa atin. Ito po nakalagay niya, basahin ko lang po sa atin Matthew 22, dito po sa verse 37. Ano po ang nasasaad dito? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong pag-iisip. Naku, yan po ang layo ng Panginoon. Kaya pag inaawit ko ito, talagang Kaya nga ang sabi dyan, mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Yung pangalawa, hindi lang, yung sabi doon, yung pangalawang mahal ko ang Panginoon pagkat ako'y dinirinig. Minsan may mga tao na, kapag hindi ka ba dinirinig, hindi ka na magmamahal sa Diyos. Diba? Ang gusto ng Panginoon, siyempre, pag minahal natin ang Panginoon, lahat naman tayo, diringgin ng Panginoon yung panalangin natin. Alam nyo, natutunan ko rin ngayon, nung mapunta na ako sa ganitong gawain, lahat naman tanong natin, lahat ng panalangin natin, may sagot si Lord Diba? Kaya nga lamang minsan, may mga pagkakataon na ang akala lang natin sagot yung oo. Pero alam nyo ba, maging hindi pala sagot din yun? Anong ibig sabihin pagka hindi? Hindi para sa iyo yun. Diba? Hindi pa panahon. Diba? Ganun lang naman yun Kaya maaawit mo itong awiting ito. Tsaka may dinidevelop si Lord. Yan. Kapag ka ang tugon sa prayer ay hindi. Oo, protection din. Oo. So, di ba, mahal, dinidinig naman ni Lord yung prayers natin. Kasi nga, siya yung unang nagmahal sa atin.
At yung love na yon, nagdulot din sa atin na makakapagsabi ng mahal natin ang ating Panginoon. So yung answer, yung prayer, pag nag-pray tayo kay Lord, yung answer kasi doon, there's no wait. Yes, no, wait. Yes, no, wait. Yung answer noon, magdudulot sa atin ng growth. Talaga. Siyempre, ang gusto nating answer, yes, dun sa mga gusto natin. Pero pagka yung tugon ni Lord, perfect yun eh. In His timing, His provision. Kaya kaya sabi ng Pastor Simple, maawit mo talaga yung pagkakinakanta niya, mahal ko ang Panginoon. Pagkat ako'y dinirinig. Pagkakinakanta mo yon, looking back, sabi nga niya, di ba? Looking back, dati hindi ako nakapagtapos. Yung hindi ko natapos, Lord, mga anak ko. So talagang pagka inaawit mo tong awit na to, i-recall mo kung paano kang inahon ng Diyos from nothing to having, from pagiging payat, naging mataba. Sabi nga niya kanina, from wala, nagkaroon, di ba? Sobra po yung love ng Diyos na hindi mo talaga titigilan ng Diyos dahil grabe din siyang magmahal sa atin. Di po ba? Kaya nga ngayon po nung naka-assign kami assign po kami sa lugar po nila. Pag pumupunta po kami dun sa Payapa nga ba yun? Laging sinasabi, ay dito siya nag-aral ng elementary. Laging kinukwento po ni Pastor Simple, dito ako nagtatago. Tapos pag nakaalis ang tatay, ano nga sabi mo? Hahabol na ulit pabalik. Hahabol na pabalik sa... noon, ihahatid ako sa school. Diba? Pagka mawala na sila, tatakbo na uli akong pabalik. Pagka hindi ko sila nakikita, habol na uli. Kaya pagdating nila ng bahay, maya-maya nandun na rin ako. Diba? Yung ang sarap i-recall kung nasaan ka dati, tapos kung paano kang pinagpala ng Diyos. Kaya sobrang nagmi-minister tong kanta na to dahil dun nga sa pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Thank you, Lord. Di ba nagmam na po ako kay Daddy, kakatawa. Ayun po. Ngayon naman, Daddy, syempre, on the spot na tanong. Syempre, di ba po, ano naman po yung feeling na nabuo niyo po yung kanta? Ano yung feeling? Kasi syempre, pag nagko-compose ka na kanta, di ba, parang hindi naman isang biglaan yun eh. So, parang, ano yung feeling or paano nabuo yung, gaano katagal nabuo yung kanta? Ito nga doon itong awit ngang ito doon sa awit 116 1 into nakalagay yun sa verse 7 eh. 'Di ba? Natatandaan ko rin noon, 'di ba ikaw anak yung naggawa pa ng video noon eh. 'Di ba yung may mga bundok pa, 'di ba sabi nga ng mga member, pastor nakaupo ka sa bundok ng ganito, bundok ng ganyan. 'Di ba? Napakasarap alalahanin na yun nga, katulad nga na nabanggit ko kanina, simple pagka si Lord na ang naglagay ng awit sa puso mo, kaya mo palang gawin eh. Sa totoo lang matagal ko na gustong mag-compose ng awit, pero hindi po ako maka-compose ng awit. Pero alam niyo po, nung si Lord na ang magbigay, yung tamang oras, kaya salamat kinakailangan pa palang mag-lockdown para makabuo ako ng awit. Wag na uli mag-lockdown. Kaya ibig sabihin, kaya naman naging ko lang yan, ha? Lord, naging yun eh, nung mga pamarang yun. Di ba, alam naman natin na natatanda ko ng mga panahong yun, di ba, nasa bahay ka lang, di ba, parang dating nag-outreach ka, tapos hinto ka sa bahay, di ba, kaya, pero salamat sa ating Panginoon, talagang ipinakita naman niya na kung paano yung buhay ng paglilingkod sa Kanya. At isunod ko na rin yung di ba, yung doon sa chorus niya. Ano yung chorus? 'Di ba? Sabi doon ay manalig ka, o puso ko. 'Di ba? Alam naman natin ano yung ibig sabihin ng faith. 'Di ba? Doon sa Hebreo 11:1, ang sabi doon tayo may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na hindi natin nakikita. 'Di
Di ba? Kaya ang tawag pala dyan, yung napag-aralan namin, kung natatandaan po ninyo doon sa aming nating Bible study, doon sa yung prayer ni Joshua, di ba? Naging title nga po namin doon yung tinatawag na prayer of declaration. Di ba? Kaya yung palang faith na 11.1, na Hebrews 11.1, yan pala yung declaration dapat ng mga Kristiyano. Di ba? Yun ang pananampalataya natin. Kaya ngayon, nakikita natin, kaya nga ano ang sabi ng chorus, manalig ka, o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya'y mabuti at di marunong magpabaya. Naku, totoo naman. Naku, napatunayan po na niya. Kaya nga nakakamangha na ipakita ng Panginoon sa buhay natin na ang Diyos sa bawat nagaganap sa buhay natin, di ba? Tinuturo sa atin ni Lord. Kaya nga, ang laging reminder sa atin ng Panginoon, paano daw magkakaroon ng faith? Basahin ng Bible. Sa Roma 10:17, saan daw magsisimula ang pananampalataya? Saan daw po magmumula ang pananampalataya? Ito daw po ay sa pakikinig ng salita ng Diyos. Diba? Kaya, habang tayo nakikinig ng salita ng Diyos, naku, diyan pala na-develop po yung pananampalataya natin. Balikan natin. Ano ang sinasabi ng Joshua 1:8? Ang sabi po diyan, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na ito, dili-dilihin mo ito araw-gabi upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, anong sabi? Giginawa ka at magtatagumpay. At hindi lang po yun. Ano pa ang sabi ng awit? Pahayag 1, ang sabi doon ay mapalad ang bumabasa, nakikinig at nagsasagawa ng kanyang mga salita. At ito na po ang nararanasan natin ngayon. Kaya nga po, sa ating buhay, di ba, pag tiningnan natin, lahat ng panalangin natin sinasagot ng Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, yung hindi ko po nagawa, sabi ko, Lord, yung mga anak ko na lang po, yung hindi ko natapos, yung mga anak ko na lang po ang magtatapos. Ngayon, thank you, Lord. Di po ba, pinakita na naman ng Panginoon na talagang sinasagot niya yung mga panalangin natin. Kaya mga kapatid, ano pong ibig sabihin yan? Abay, kung tayo po mayroon pong mga panalangin na hindi pa nasasagot, umawi tayo. Yun lang, di ba sabi doon manalig ka, o puso ko. Sa Diyos ka, magtiwala. Umawi tayo sa Panginoon. Naku, yan po'y alam naman natin na nararanasan natin ngayon. Di po ba, na kapag ka may mga, nagaganap, may mga daladalahin ka. Di ba, pag nakakaawi tayo, di ba, ang sarap-sarap balikan ng mga ginagawa sa atin ng Panginoon. Yung po, kaya nga dito, ipinakita sa atin ng Panginoon na yung buhay natin. Ibalik ko lang sa iyo, anak. Di ba? Natatandaan ko Di ba, nung tayo tumira po kami sa Dasma 10 years. Doon po nagkaroon tayo doon sa, kanino nga ba bahay mayo? Bahay ni Pastor JP. At kami po, nung panahong yon, kami po ang napatira ng Mamiligaya. Doon po sa bahay ni Pastor JP, doon po sa, ano nga ba subdivision yon? Sa St. Charbel po, doon sa may Dasma. At alam nyo po, doon tumira po kami doon ng 10 years. At alam nyo po, simple, doon nga po nag-aaral itong dalawa, si Brother SJ, tsaka po Sister Angela. Doon po sila nag-aaral. Nag-aaral po sila doon ng elementary. Ngayon po, nung sabihin sa amin sabi sa amin ng Mamiligaya, lilipat na kayo dito sa Compi. Di ba? Si Pastor Alex pala, sabi, lilipat na kayo dito sa Compi, sabi ni Pastor Alex. Alam nyo po, sabi ni Sister Angela, ang gusto daw niya, pagpunta niya dito, nung naandun po siya, siya nag-aaral Sabi niya, gusto rin daw niya mag-aral siya sa private school. Pero alam niyo po, siya na po ang magsishare yung faith. Diba? Sabi daw, manalig ka o puso ko Bakit nga ba? Hindi ako ready ayun nga po. So, yung pumunta po kami dito, 11 years old po ako. Pero elementary po ako nandito, so may 2 years pa po ako natira. So, nakapag-school pa po ako sa public. Tapos, si kuya po, pagbalik po dito, nag-aaral po siya sa Christian school. So, syempre po ako, parang naisip ko lang na what if, what if makapag-aral din po ako sa private school? Parang, syempre naisip ko pa lang naman po yun. So, hindi ko pa naman siya ginugusto. Tapos, hanggang sa parang ginugusto ko na siya, pero parang nasa isip ko, bakit ako mag-private school? Hindi naman siya afford. Mahal yung tuition fee. Tapos, saan naman kukuha ng source of income yung parents ko? Tapos, sabi ko,
Hindi ko po alam eh. Kasi nga po, mahilig din naman po kasi ako nung bata na makinig po ng mga sharing po, mga testimony po ng mga ano dito. Kunyari lang po, hindi ako nakikinig. Pero nakikinig talaga ako. So, yun nga po. Tapos, parang, ayun nga po, yung parang, kinukwento ko lang po sa kanila na gusto ko pong, na makapag-aral din po sa school ni Kuya, sa private school, tapos Christian school po. Tapos, yun po, thank you Lord, kasi nakagraduate din po ako sa Christian school. Pero po, sobrang po yun, miracle po. Lahat po yun, kapag babalikan ko po, parang ang galing po ni Lord. Kasi wala po talaga kaming source of income. Pero nakagraduate po ako ng junior high school tsaka senior high school sa, sa private school, sa Christian school po. Tapos, pero ang nakapagpag-graduate po sa akin doon is yung faith ko po, yung faith po naming family po. At saka rin po yung faith din po, syempre po ng magulang ko na, sige, pray ka lang. Tapos, syempre po, nag-pray naman po ako hanggang sa, ayun po, nakakagulat lang po na nakaka-amaze po yung mga ginagawa ni Lord sa buhay ko na parang, yun po, pinanghawakan ko po doon yung life verse ko po na Luke 1 verse 37 po na for nothing is impossible with God. Hanggang ngayon naman po pinanghahawakan ko talaga siya kasi ngayon po working student po ako at the same time po graduating student din po. So parang ang hirap din po ng pagsabayin na parang mahirap po pagsabayin kasi yung rest day, na-share ko po to sa youth na parang ang galing po ni Lord kasi nag-pray po ako na sabi ko, Lord, gusto ko po na makapasa din sa college. Tapos gusto ko rin po na nakakapagtrabaho po ako. So, inayos po ni Lord. Yung rest day ko po, yun lang po yung araw na meron po akong pasok. So, pag day off ko po, as a school po ako. Tapos nakakapagpahinga po ako. At saka, thank you Lord po, kasi yung manager ko po, parang pinagbibigyan po ako kasi po estudyante po ako. So, parang tsaka po yung thank you Lord po kasi nakaka-join pa rin po ako sa mga events po ng Comfy, sa church po. So, thank you Lord po kasi yung ngayon po na naranasan ko nitong first sem, bagsakan po ito kasi graduating po kami. So, bagsakan. So, thank you Lord po kasi sa batch po namin, parang ako lang po yung nag-work. Tapos po, thank you Lord kasi lumabas na po yung list po ng graduating student nung last week po na kasama po ako doon. So, thank you Lord po kasi pinangawakan ko lang po yung Luke 1 verse 37 po na walang imposible kay Lord. Tsaka sa kanya lang po talaga ako maasa lalo na pag po exams. Pag di ko na po alam yung gagawin ko kasi wala po akong tulog, ganyan. So, ayun po. Thank you Lord po sa provision po din ni Lord. Amen. Thank you, Lord. Manalig ka, o puso ko. Sa panahong hindi natin kaya ang mga bagay-bagay, manalig po tayo kay Lord. Sabi nga dun sa awit, sapagkat, sabi nga, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti at hindi marunong magpabaya. Kailangan po natin, kapag ka ang mga bagay-bagay, yung hindi... Actually, wag natin kontrolin kasi minsan kontrolado natin. Pero pagka yung mga parang imposibleng bagay na, talagang kailangan establish ang heart mo to trust God. Sobra yung, dapat ma-develop po sa atin yung pananampalatayang ito na sabi nga, yung mga imposibleng bagay sa atin ay laging posible sa ating Panginoon. Kasi katulad nga nung binahagi ni Sister Angela, kami rin po nabibless dahil yung faith na to na in-establish ni Lord sa puso nating lahat, talagang naging pundasyon po ng buhay namin. Kasi sa totoo lang po, yung magpaaral ka sa Christian school, noon yung sinasabi niya, sobrang milagro ng Panginoon. Pero yun nga, talagang milagro ng Diyos. Kaya nga nakagraduate siya ng junior and senior high school sa private school. Naganap po yun kasi yung favor din naman ni Lord ibinigay kasi si SJ, nung sabi ni SJ, Ma, pagka po wala akong tuition sa college, yun yung kanya Di ba, Kuya? Ikwento mo nga. Nakapasa ka dun sa college mo nun. Yung pagka hindi ka nagbayad, si Angela ay i-enroll sa Christian school.
Ay, nalimutan niya naman. Hindi, Kami kasi naniniwala. nung time na yon, syempre si SJ graduate as valedictorian. So yung point noon ay, pagka nag-enroll ka sa college, meron na agad siyang scholarship noon. Kaso kasi pang 1 year lang ata yun. Oo, yun, oo. Pero i-maintain mo yung grade mo noon. Pero binigyan ka ni Ay, isang favor pala. Oo, yun. Ayun, kasi nung may napag-examan din po ako, parang 100, pag nakapasa ka po doon kasi 100 years old na po yung dating senator na yun. Nawala na rin po ngayon. Ayun, nakasama po doon sa first 100 scholars niya po. So ayun, basta ma-maintain ko lang po yung grade hanggang makagraduate is po 100% sa tuition fee. So ayun po, kaya pang inisip na lang po ni na mama is yung baon ko po araw-araw. So yun lang, kaya thank you Lord kasi hanggang makagraduate, wala din po akong binayaran sa tuition fee. Minsan, muntik na nag-struggle din kasi meron lang akong isang grade na kamuntikang parang hindi naman bagsak pero hindi lang papasok dun sa required tawag dun, grade. yung G1 namin. Pero ayun, thank you Lord kasi miracle pa rin ni Lord na nakapasok pa rin po ako dun. Kaya nung nakagraduate din po, sobrang thankful po kay Lord. At ayun, nakapagsuot din po ng toga si na mama at daddy nung 2018. Thank you Lord. Nakapagtoga rin ako. Ayan, dahil nakapagpatapos ka. Ayan, sa Hindi, awa. pero yung toga na yun para sa mga The glory to God, yung mga cum laude, yung mga magna cum laude, yung mga parents din nila is magsusot din po ng toga. Kaya nakapagsuot sila. Oo, yun. Kaya manalig ka, o puso ko, sa Diyos magtiwala. Dahil mabuti talaga siya. Sobrang mabuti ang Diyos. Hindi siya marunong magpabaya. Yun yung sinasabi namin na thank you Lord. Pag nire-recall po namin, nung in-interview kami noon, Pastor Simple nung ikakasal kami, sabi ko dun sa pari na nag-interview sa akin, ang tanong niya, paano kayo mabubuhay? Ang sagot ko, bahala po si Lord. Saan kayo titira? Bahala po si Lord. Tapos ang sabi, paano pag nagkaanak kayo? Paano sila mag-aaral? Sagot ko, bahala po si Lord. At tunay nga mga kapatid, si Lord talaga yung bahala. Talagang kapag nanalig tayo sa Panginoon, dahil sa Kanyang kabutihan sa atin, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, nagaganap ang Kanyang mga salita sa buhay natin ngayon. Kaya nga mga kapatid, sobrang thank you Lord kami sa favor ni Lord na ngayon nga, sabi nga ni Angela kanina, by August, ay gagraduate na rin po siya. Thank you Lord sa kanyang faith declaration at sang-ayunan din po ninyo mga kapatid kasi alam po natin na ang lahat ng bagay ay sa kapahintulutan ng ating Panginoon. At sobra pong favor ni Lord. Isa po yun kasi actually ang desire ko po noong magka-college ako, dati kasi commerce yun eh. Yung accountancy. At natutuwa po ako kay Lord kasi yung desire ko, katulad ng sabi ni Pastor Simple, ay ginanap sa buhay namin, sa pamilya namin, sa pamamagitan nga po ng course na kinuha ni Angela, yung accountancy. At thank you Lord din dun sa wisdom, dun sa favor na ipinagkakaloob sa Kanya. Dahil sa pananalig sa ating Panginoon, mga kapatid, sobra po yung grace ng Diyos. Manalig po tayo sa Kanya kasi talagang napakabuti po ng ating Panginoon. Yan, natatandaan ko lagi yung sinasabi ng Mami Ligaya na unahin mo lang si Lord. Pag inuna mo si Lord, yung pangangailangan mo, si Lord yung bahala. At yun po, ang sikreto, si Pisa, katulad ho namin anong mga panahong yon, paano nga ba makakapag-aral? Ginagawa ko, inuuna ko lagi si Lord, di ba ba? Sa paglilingkod sa Kanya. Kaya nga sa lahat ng panahon, maglilingkod sa iyo. Di po ba? Yun ang yun nga po yung pinaka-tema ng mga manggagawa sa paglilingkod sa Panginoon. Yun po, pinatunayan naman ng Panginoon na pangako ni Lord, yung Matthew 6:33, na kapag inuna natin ang Kanyang kaharian, ang Kanyang katuwiran, ang lahat ng bagay ipagkakalob para sa atin. Yun po, naranasan namin ngayon. Kaya mga kapatid, wala ho kaming maibabalik kundi papuri at pasasalamat sa Panginoon. Yun lang po, sapagkat kung sa amin wala naman ho kami talaga.
Pero salamat po doon sa pabor ng Diyos. At yun nga po, at kami na ilagay sa ganitong gawain sa pamamagitan ho ng mga nangangalaga sa amin. Di po ba? Ng ating mga elder dito. Yan o, bilang mga magulang namin, salamat o doon sa mga reminder din po na paalaala bilang mga manggagawa. Siyempre, alam naman natin na mahirap po pagka walang nag-guide. Pero thank you Lord, salamat o sa Panginoon at nakikita namin. Yun nga, sabi nga dito pinakita ng Panginoon na dahil siyang unang nagmahal sa atin, sabi nga po ng awitin ay, mahal ko ang Panginoon. At dahil mahal natin siya, pinakita ng Panginoon na lahat naman ibibigay sa Kanya. Kaya nga sabi doon, nung gagawin natin, manalig lang tayo sa Kanya, lahat ay ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Salamat po sa Panginoon. Muli po, awitin natin. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't hibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko, dalangin mo, dinirinig niya. Thank you, Lord. Dalangin ko at dalangin mo ay dinirinig niya. Kaya mga kapatid, salamat po sa napakagandang umaga na ipinagkaloob po sa atin na panat. Muli po, nawa po, yung ating mga napakinggan sa araw na ito ay nagminister sa ating lahat. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na kami po ay magamit po ninyo sa umagang ito. At tunay po, Lord, na kulang po ang salita para maibalik po namin sa inyo ang papuri. At sa oras pong ito, Panginoon, lahat ng parangal, papuri ay sa inyo lang, Panginoon. At wala po kaming sasambitin, kundi lahat pasasalamat, lahat papuri, sapagkat Panginoon sa buhay po namin, kayo lang po ang tanging kailangan namin. At salamat po Panginoon sa patuloy na paggamit po ninyo sa lahat ng mga manggagawa, sa pamamagitan po ng mga awitin na inyong ibinibigay. Alam namin, Lord, na nakapag-minister po ito. At muli, Panginoon, sa mga oras pong ito, sa mga kapatiran po namin, Panginoon, nakinig. Alam po namin, Lord, na nawa po'y napagpala kaming lahat sa mga sandaling ito. At muli, Panginoon, wala kaming ibabalik sa inyo, kundi ang aming papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Thank you, Lord. God bless po, mga kapatid. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.